asin ay hindi naman balik yung lasa. So, lahat po tayo magbabahagi, ano? So, tandaan lang po ninyo yung verse na yan, napakaganda po. Isa po na pwede yung in-note, yung Leviticus 2:13. Iyon po yung andog kay Lord. Kapag inandog natin yan kay Lord, pati tayo mabibless sa Panginoon. So, lahat po kung sino po yung nagkaroon po ng inspiration dun sa message na yun. Pwede po yung itakin, lahat po tayo, pag-iulain natin yung salita ng Panginoon. At dahil po na tayo nakaranas ng persecution, kasi minsan hindi natin nakikita yung light, di ba? Kasi minsan sabi nga ng sister, kasi ay si ganito, si ganon. So dapat speak light, speak light. Maganda yung sinasabi natin. Mahirap naman na sabihin mong kaya na ginagawa, sabihin mong mabuti. Hindi, just pray for her. Imbes na persecute her, just pray for her. Saka yung kalimutan natin yung ginagawa nga yung dating nakaharap. Kasi kung binabalik-balikan mo yun sa kanya o sa sarili mo, talagang hindi mo malalasahan yung alat ng asin. Yung panlasa, hindi mo makikita kasi. Ay kasi si Brother Oscar, dating babayero. Ay si Ate Rochelle, dating siguro. Kung iyan ang laging nasa tatak sa isipan mo, talagang iwasan mo yun, hindi mo kaya magmahal. Kaya naglagay ako sa Facebook ko, it was 2 days ago. Sabi ko, 2 rules in life. Sabi yan, God loves you. Second rule in life, if you feel unloved, go back to rule number 1. Di ko ba hindi napakaganda? Kasi simple lang eh. God loves you. Kapag dun sa number 2, if you feel unloved, you go back to rule number 1 again. Bumalik ka sa dati para matuto ka magmahal. Kasi nabubuhay po tayo sa pride, sa mga last, sa mga press. Kasi madali tayong ng mundo kasi masarap sa mundo. Kaya minsan, katulad yung sinasabi natin, kapag wala tayo sa Diyos, ano sinasabi natin sa kapwa natin? Ay, kasi kahit kapatid mo, kaya mo patayin ng kapatid mo dahil lang sa pera eh. Kaya mo patayin ng kapatid mo dahil lang sa lupa. Kaya mo lahat yan. Kaya mo kalibol, kahit nga mayor, tumatakbo magkapatid, magpapatay magkapatid. Kasi wala sa kanila ang Panginoon. Pero kapag yan, ay may nandun yung salita ng Panginoon, yung asin sa buhay natin, makikita natin yung kaliwanagan. Ako po ako nasasabi ko to dahil din ako sa sanlibutan. Pero nung talagang trust, saka seek mo talaga yung Panginoon, saka yung fire mo sa Panginoon, hindi pwedeng hot and cold, hindi pwedeng 50-50. Katulad ng Diyos ko kapag Sunday, pero kapag Diyos ko. Hindi pwedeng ganun, hindi pwedeng 50-50. Ako po, nanggaling din ako doon. Akin ako ng Bible study, pagkaraan ng Tuesday, pagkadating ng Sabado, nandun na ako sa Asya, Linggo, ganun, wala akong conviction. Tapos mag-akin naman ako ng Bible study, sa iyo na naman. Hanggang kung sa unti-unti, na-convict na ako kasi nakakabasa ako sa Bible. Kaya kung huwag niyong kalimutan, tandaan po natin bawat isa po sa atin. Kapag po tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon, huwag tayong masaktan kapag tayo, para sa akin to, parang nagpaparandam sila sa akin, parang yung message na to, para sa akin. Alam niyo po, para po matransform tayo. Mismo yung salita ng Panginoon, kapag tayo nakakarinig ng masakit na salita, may mga negative, may mga positive, tandaan po ninyo, kailangan po may conviction kayo. Unti-unti po babagunin tayo ng Panginoon. Kung hindi nyo lang po alam, kami po talaga ni Ate Rochelle, talagang kung sa nabubuhay lang kami sa club, puro disco. At nagsisimba rin kami, nakakasalubong kami sa simbahan. Pag labas namin magsimba, nandun naman kami sa ibang simbahan. Pero alam po, walang imposible sa Panginoon. Kaya po yung salt na yun, kaya po ito po, talagang itong salt na to, hindi po ako magsasalita ng ganito karami kung hindi po talagang na-experience namin yung talagang salita ng Panginoon na rainy season, 4 season, mainit, malamig, talagang patuloy po kami na may gawain dito. 4 lang kami, 5 kami, 10 kami. Talagang patuloy po, kaya hindi po pwede yung sala sa lamig, sala sa init. So, you trust God, live by faith, not by sight. So, yun lang po. Maraming po salamat. Sana po, sa gabing ito, marami po tayong natutunan. Magamit po natin sa karya ng Panginoon, may sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi po disco, kundi po disco. Ano po? Salamat po. Hindi ko